Mga kabayan, ibinunyag ni dating legal counsel ni PRRD na si Atty. Harry Roque na malaki ang posibilidad na itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan at isyu na nangyayari ngayon sa politika, partikular ang bangayan sa pagitan ng mag-amang Duterte at Kamara sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga ibinunyag ni Atty. Harry Roque ay ang pagbabago ng ihip ng hangin kung saan ay tila nagbago ang desisyon ni PBBM na pag-aralan ang pagbabalik natin bilang miyembro ng ICC at ituloy ang investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Ito ay sa kabila ng mga nauna niyang pahayag na hindi na tayo muling makikipagkasundo sa ICC. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Naniniwala si Roque at ang ilan nating mga kababayan na hindi si Speaker Romualdez ang nagkukontrol ng Kamara kundi may basbas ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ginagamit lang na front itong si Speaker Romualdez. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na may alam at may basbas itong si PBBM sa nangyayaring away na mag-amang Duterte at Kamara sa liderato ni Speaker Martin Romualdez? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. Pero nanindigan naman po ang Presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction, so split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila ay pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang pulis, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento, at pinaka-importante, warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority
na DOJ. So, matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente, hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with ICC is finished. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. Ito po ang narinig ko sa bubuit ko ha. Iwa naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil dun sa tambaluslos at saka dun sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinepensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po. Dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Siya talaga ang may device nito. Siya talaga yung utak, kumbaga. Lahat ng decision, siya talaga. Pero, yung decision na yan, ang ginagawa niya, ay idinadaan niya sa mga ibang tao. Kumbaga utos niya yan, idinadaan niya sa ibang tao. Halimbawa sirain niya si BP Sara, ganito ganyan. Siya talaga ang, sa akin sa ibang angulo naman siya yung may device nito, pero hindi pwede na siya mismo ang direktang umatake. So pumapasok dito yung mga nangyayari, yung paninira nila kay BP Sara, yung ICC na nakapasok na sa Pilipinas. Kumbaga ito, dinadaan lang, dinadaan yan. Kumbaga, inuutusan yung mga makakaliwa, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, idadaan sa kanila Sila daw yung kakasok kay Duterte, ganito, ganyan. Pero sa likod nito, siya talaga ang nasa likod. Siya yung nagdi-device ng lahat ng ito. Like for example, sasabihin, mas malakas pa daw si Martin Romualdez kaysa sa kanya kasi kung ano-anong bypass
operations ang ginagawa niya sa likod ng kanya. Nagugulat na lang. Alam niyo, nagugulat na lang daw siya. Ano yung nagulat siya na parang ano yun, yung sinabi daw na yung Maharlika Investment Fund ay sinuspend or in-stop daw muna. Tapos yung sa send-off niya napapunta saan ba yun? Sa Saudi, nagulat daw siya. Alam niyo, kung titignan natin sa anggulong ganun, nagkukunwari lang siya. Parang nagkukunwari lang, parang wala siyang alam, parang ganito. Pero sa likod nun, siya naman pala talaga yung nagdi-devise. Doon mo makikita yung ugali niya eh. So, parang alam yung meron siyang agresibong karakter na nagtatago siya sa pala-smile, parang madaling malapitan. Pero sa likod noon, meron siyang agresibong karakter. And in fact, kung babalikan ninyo ang history, noong araw, di ba, maalala niyo nung bago nangyari or yung prelude doon sa EDSA, People Power, kung saan nagkaroon na ng, na pumwesto na sila Enrile, sila Gringo Hunasan, sino pa yun? Yung isa, sila Ramos. Pumwesto na sila doon sa Camp Crame noong araw. Ngayon, si former, the late President FEM, together with the Commander Ver, di ba? Ni-report ni Ver kay FEM na sabi niya andun sila sa Camp Crame. Ngayon, ang sabi ni Bongbong Marcos noong time na yon, sabi niya, bombahin na natin sila doon. Sabi, bombahin na natin sila doon. Mismong si Bongbong Marcos ang nagsabi. Take note, Bongbong Marcos ang nagsabi. O ang sabi ng tatay? Wag. Ang tatay ang pumigil. Kasi remember, ginawa si Bongbong Marcos na parang chief ng yung presidential security noong araw. Kumbaga siya yung in charge doon. Sa ganong kabata niya, so siya mismo ang nagsabi na bombahin daw yung mga taong nasa Camp Crame. So doon mo makikita na tuso itong si Bongbong Marcos. Isa siyang tuso sa likod ng mga smile na nakikita natin na akala mong maamong tupa, maamo yung mukha, ganito ganyan. Pero sa likod ng nakikita ninyo na pala smile, tuso yan. Kayang trumabaho kung tutuusin. Siya nga mismo, sabi ko nga sa inyo, historically, siya yung gustong umutos. Kung hindi pinigilan ng kanyang tatay, bubombayin sana nila yung Camp Crame. One thing is for sure, si Bongbong Marcos ay hindi maamong tupa, kundi isang tuso. Tusong leon na gustong lumapa, na nagtatago lang sa smile. Nagtatago lang sa akala mo mabait, maamo. Yun lang ang pinaka for sure doon.